Alam mo, yung pakiramdam na paggising mo sa umaga, bago mo pa maidilat ng maigi yung mga mata mo, siya na agad yung nasa isip mo. Yung parang may mabigat na nakadagan sa dibdib mo, kasi alam mo na pagtingin mo sa phone mo, walang message galing sa kanya. O kung meron man, tipid na, okay, o kaya, sige. Masakit, di ba? Yung tipong ikaw, punong-puno ka pa ng pagmamahal, handa ka pang lumaban, handa ka pang ayusin kung ano man yung nasira, pero siya, parang nakapag-impake na. Hindi ng gamit, kundi ng emosyon. Parang nasa labas na siya ng pinto habang ikaw, nagluluto ka pa ng paborito niyang ulam sa loob. Kaya kita kinakausap ngayon kasi alam ko yung pagod. Hindi lang to yung pagod na kulang sa tulog Pagod to ng kaluluwa. Yung tipong tinatanong mo yung sarili mo, saan ba ako nagkulang? O may magagawa pa ba ako? Mahirap tanggapin na yung taong dating dahilan ng mga ngiti mo, siya na rin yung dahilan kung bakit hindi ka makahinga ng maayos ngayon. Pero bago tayo magpadala sa lungkot, gusto ko munang huminga ka, seryoso. Hinga muna ng malalim. Kasi ang totoo niyan, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo at hindi ibig sabihin na hindi ka na niya mahal ay wala ka ng halaga bilang tao. Minsan kasi, ang hirap bitawan ng idea na baka magbago pa yung isip niya. Kaya ang unang-una nating kailangang pag-usapan dito, yung pinakamahirap pero pinakaimportanting step, kailangan mong harapin yung katotohanan ng walang filter. Kasi naman, mahilig tayong gumawa ng mga senaryo sa utak natin, di ba? Yung tipong magpapadala siya ng mahabang message mamayang gabi, sasabihin niyang nagkamali siya, na mahal ka pa niya talaga. Pero ang totoo, kailangan nating tingnan yung reality base sa ginagawa niya ngayon, hindi base sa kung ano yung inaasahan nating gagawin niya sa future. Naalala ko yung kaibigan ko, si Claire. Grabe yung pinagdaanan nun. Halos 2 taon siyang waiting sa ex niya. Sabi niya sa akin noon, Bes, alam ko mahal pa niya ako. Nalilito lang siguro siya kasi stressed sa trabaho. Pero tuwing magkikita sila, yung lalaki, hindi man lang siya matingnan sa mata. Pag nag-uusap sila, laging I need space o hindi ko na talaga maramdaman. Pero si Claire sige pa rin, nagluluto pa rin ng baon, nagpapadala pa rin ng take care text kahit sinisin lang siya. Hanggang sa isang araw, nakita niya yung ex niya sa mall, may kasamang iba, at yung tingin ng lalaki dun sa bago, yun yung tingin na dati ay para sa kanya lang. Dun lang siya natauhan, dun lang niya na-realize na yung pagkalito na iniisip niya, katang-isip lang niya yon para hindi siya masaktan. Kasi ang hirap talagang tanggapin na tapos na. Pero hanggat hindi mo nilulunok yung mapait na katotohanan na hindi ka na niya mahal, mananatili kang bilanggo dun sa version niya na wala na. Kailangan mong tanggapin na yung taong minahal mo noon ay iba na sa taong kaharap mo ngayon. Magkaiba sila. At yung sakit na nararamdaman mo, validation yan na totoo yung pagmamahal mo. Hindi yan sign na dapat ka pang magmakaawa. Actually, yung pagtanggap sa katotohanan ay ang unang act of self-love na magagawa mo para sa sarili mo. Masakit siya, parang sugat na nilagyan ng alcohol, pero yun yung paraan para hindi na ito lalong lumala at mag-infect sa buong pagkatao mo. Napapaisip tuloy ako, bakit ba tayo takot na takot aminin na ayaw na nila? Siguro kasi feeling natin, failure tayo. Na parang yung worth natin ay nakadepende sa kung gusto pa ba tayong makasama ng isang tao. Pero isipin mo to, kung hindi ka na niya mahal, hindi ibig sabihin nun na hindi ka nakamahal-mahal. Ibig sabihin lang nun, hindi na siya yung tamang audience para sa pagmamahal mo. Parang nanonood ka ng concert, sobrang galing nung performer pero yung isang tao sa crowd, gustong umuwi kasi inaantok siya. Kasalanan ba nung performer yon? Hindi, di ba? Sadyang hindi lang match yung frequency nila sa oras na yon. Kapag natanggap mo na yung realidad, yung susunod na kailangang gawin ay medyo radikal pero sobrang kailangan. Itigil mo na yung paghahanap ng answers o closure galing sa kanya. Alam mo yan yung trap na madalas nating kinahuhulugan. Akala natin, pag nag-explain siya kung bakit hindi na niya tayo mahal, gagaan na yung pakiramdam natin. Magtatanong tayo ng bakit, o kailan pa nagsimula, o may iba na ba? Pero aminin natin, kahit anong sagot ang ibigay niya, hindi ka naman makukontento. Kung sabihin niyang, nagbago lang talaga ako, sasabihin mo, bakit ka nagbago? Kung sabihin niyang, hindi na ako masaya, iisipin mo,
Paano kita mapapasaya? Ang closure, hindi yan ibinibigay ng ibang tao. Hindi mo yan makukuha sa isang usapan o sa isang huling pagkikita. Ang totoo niyan, ang closure ay desisyon na ikaw mismo ang gagawa. Desisyon na sasabihin mo sa sarili mo na, okay, hindi ko na kailangang malaman ang lahat ng detalye kung bakit niya ako iniwan. Sapat na yung alam ko na ayaw na niya. Kasi every time na naghahanap ka ng closure sa kanya, binibigyan mo siya ng kapangyarihan na kontrolin yung healing process mo. Parang hinihintay mo siyang bigyan ka ng susi para makalabas sa kulungan. Nasa bulsa mo naman pala yung susi sa simula pa lang. Nakakapagod din kasi yung palaging nag-a-analyze. Yung tipong pati yung pagpalit niya ng profile picture o yung pag-share niya ng kanta sa IG story, binibigyan natin ng meaning. Ay, malungkot yung kanta, baka miss niya ako. O kaya, bakit siya nakasmile sa picture? Hindi ba siya nasasaktan? Stop. Yung mga sagot na hinahanap mo, hindi yan magpapagaling sa'yo. Ang magpapagaling sa'yo ay yung unti-unting paglayo ng atensyon mo sa kanya, pabalik sa sarili mo. Mahirap, sobrang hirap, lalo na kung sanay ka na siya yung laging focus ng mundo mo. Pero kailangan mong simulan na i-redirect yung energy na yon. Parang ganito lang yan eh. Imagine mo, may hawak kang mainit na uling. Sobrang sakit na, pasong-paso na yung kamay mo. Pero hindi mo mabitawan kasi iniisip mo baka maging ginto pa to o baka lumamig din. Pero habang hawak mo siya, lalo ka lang nasusugatan. Yung closure ay yung moment na na-realize mo na kahit gaano mo pa kagustong maging ginto yung uling na yon, uling pa rin siya at sinasaktan ka niya. So bibitawan mo na, hindi dahil hindi mo na siya gusto, kundi dahil ayaw mo nang masaktan. Kaya kung nasaan ka man ngayon nakahiga sa kama, nakatingin sa kisame, o baka nasa trabaho pero lutang yung isip, gusto kong malaman mo na okay lang na hindi mo pa alam kung paano mag-move on ng tuluyan. Hindi naman to karera. Ang mahalaga, sinisimulan mo ng protektahan yung sarili mo mula sa mga bagay na lalong nagpapahirap sa'yo. Yung pag-unfollow, pag-delete ng convo, o simpleng pag-iwas na tanungin ng common friends nyo tungkol sa kanya, hindi yan pagiging immature. Sign niya ng self-preservation. Kasi sa ngayon, ikaw muna. Ikaw muna dapat ang priority mo dahil yung taong pinaglaanan mo ng lahat, pinili ng unahin ang sarili niya. Karapatan mo rin na gawin yon para sa sarili mo. At habang ginagawa mo yan, marirealize mo na, unti-unti, yung bigat na nararamdaman mo ngayon, kahit paano, magsisimulang gumaan, hindi dahil bumalik siya, kundi dahil natututunan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa nang wala na siya sa tabi mo. Pero alam mo, may isa pa talagang kailangan nating pag-usapan na madalas nating makalimutan kapag nasa gitna tayo ng sakit. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali natin kapag hindi na tayo mahal ng taong mahal natin, yung sinusubukan nating ayusin yung sarili natin para lang magustuhan nila ulit tayo. Yung tipong magpapaganda ka, magpapakasuccess sa career, o biglang magiging perfect na version ng taong dati nilang hiniling na sana naging ka. Kasi iniisip natin, baka kaya niya ako iniwan kasi ganito ako, o baka pag nakita niyang nagbago na ako, babalik siya. Pero ang sakit aminin na minsan, kahit maging pinaka-perfect ka pa na tao sa buong mundo, kung wala na talaga yung sparks o yung commitment sa side nila, wala na talaga. Hindi ka isang sirang gamit na kailangang i-repair para gumana ulit sa paningin nila. Kasi naman, ang hirap tanggapin na baka yung best version mo, hindi na talaga para sa kanya. Naalala ko tuloy si Mark, isa sa mga naging katrabaho ko dati. After silang mag-break ng long-term girlfriend niya, si Mark halos hindi lumabas ng gym. Nag-diet, nag-aral ng bagong skills. Talagang ginawa niyang project yung sarili niya para lang pagsisihan nung girl yung pakikipag-break sa kanya. Pero alam mo yung plot twist? Nung nagkita sila after a year, na-realize ni Mark na kahit ang dami na niyang narating, yung ex niya, masaya na sa iba, sa isang taong simple lang at malayo sa improved version na pinilit ni Mark maging. Doon niya na-realize na ang pagbabago dapat para sa sarili mo, hindi para maging attractive ulit sa taong tinalikuran ka na. Kaya yung pangatlong point na gusto kong pag-isipan natin ng malalim ay yung pag-stop sa self-blame at yung pag-internalize ng rejection. Kapag sinabi ng isang tao na hindi ka na nila mahal, statement yun tungkol sa nararamdaman nila, hindi yun reflection ng worth mo. Pero tayo,
Ang bilis nating baligtarin, di ba? Gagawin nating, hindi ako sapat, hindi ako maganda, masyado akong boring. Kasi mas madaling isipin na tayo yung may mali. Kasi kung tayo yung may mali, feeling natin may control tayo na baguhin yon para makuha sila ulit. Pero ang totoo, may mga bagay na out of our control na talaga. Ang pag-ibig, parang sayaw yan kahit gaano kaganda yung steps mo. Kung yung partner mo ayaw na talagang humakbang, matitisod at matitisod kayo. Napaka-crucial na matutunan nating ihiwalay yung identity natin dun sa relationship na nawala. Masyado tayong nakatali dun sa tayo, na nung nawala yung tayo, hindi na natin alam kung sino yung ako. Sino ba si pangalan mo bago siya dumating? Ano ba yung mga gusto mong gawin na hindi mo magawa kasi hindi niya gusto? Yung mga pangarap mo na itinabi mo muna para bigyang daan yung pangarap niya. Ngayon na wala na siya, it's actually an opportunity kahit gaano kapait pakinggan na makuha mo ulit yung sarili mo. Hindi to pagiging selfish, ito yung tinatawag na rebuilding. At habang binubuo mo ulit yung sarili mo, kailangan mong matutunang damhin yung lungkot nang hindi ito nilalabanan. Kasi minsan, ang advice ng mga tao sa paligid natin, mag-enjoy ka lang, lumabas ka, mag-party ka. Pero paano ka mag-e-enjoy kung yung puso mo parang dinudurog pa rin? Hayaan mong malungkot ka. Umiyak ka kung kailangan. Okay lang na magmukmok sa loob ng isang linggo kung yun yung kailangan ng sistema mo para mailabas lahat ng bigat. Ang hindi okay ay yung manirahan ka na dun sa lungkot na yon habang buhay. Parang ulan lang yan, hayaan mong bumuhos para pagkatapos mas presko na yung pakiramdam. Minsan nga, iniisip ko, baka kaya tayo hirap na hirap mag-move on kasi natatakot tayo na baka wala nang darating na katulad nila. Yung takot na baka ito na yung huling beses na may magmamahal sa atin ng ganon. Pero kung iisipin mo, nung wala pa siya sa buhay mo, akala mo rin naman hindi mo mararanasan yung ganong klaseng pag-ibig, di ba? Pero dumating siya. Ibig sabihin, ang mundo ay punong-puno ng posibilidad. Huwag mong limitahan yung future mo base sa isang taong hindi ka na piniling samahan. Ang pag-ibig na ibinigay mo sa kanya, hindi yun nawala o nasayang. Nandun pa rin yun sa loob mo. Ang kailangan mo lang gawin ay i-store muna yon para sa tamang tao. O mas mabuti pa, ibigay mo muna sa sarili mo. Ang sunod nating dapat intindihin ay yung konsepto ng distancing. At hindi ko lang ito pinag-uusapan sa physical na aspeto, kundi pati sa digital at emotional. Sa panahon kasi natin ngayon, ang hirap talagang lumayo kasi isang click lang, makikita mo na yung bago niyang post. Ay, kumakain siya sa ganitong resto, paborito namin to. O kaya, sino tong kasama niya sa picture? Alam mo yung pag-stalk na yan, para kang kakamot sa sugat na pilit naghihilom. Masarap sa simula kasi feeling mo connected ka pa rin. Pero ang totoo, lalo mo lang pinapatagal yung hapdi, kailangan mong gumawa ng sanctuary para sa sarili mo kung saan hindi siya ang main character. Kung kailangang i-mute siya sa lahat ng platforms, gawin mo. Kung kailangang iwasan muna yung mga lugar na madalas niyong puntahan, go ahead, hindi yan karuwagan. Yan ay pagpapakita ng respeto sa sariling healing process. Isipin mo na lang, kung may sugat ka sa binti, hindi mo naman yun laging pinupukpok o nilalagyan ng dumi, di ba? Binabalot mo, nilalagyan ng gamot, at hinahayaan mong huwag munang mabulabog para gumaling. Ganon din yung puso mo, kailangan niya ng space na malayo sa trigger. Marami akong kakilala na sinasabi, ayoko siyang i-block, baka isipin niya bitter ako. Ano naman kung isipin niyang bitter ka? Ang importante ay yung peace of mind mo, hindi yung opinion niya sa'yo. Sa puntong to, wala ka nang kailangang patunayan sa kanya. Ang kailangan mo ay patunayan sa sarili mo na kaya mong mabuhay nang hindi mo alam ang bawat galaw niya. Kasi bawat segundo na ginugugol mo sa pag-iisip kung ano ang ginagawa niya, yun yung mga segundo na ninanakaw mo sa sarili mong pag-asenso. Minsan, ang sarap ding kausapin nung sarili natin sa harap ng salamin at itanong, hanggang kailan ko ba balak saktan yung sarili ko para sa taong masaya na? Yun yung moment na magigising ka na lang na pagod ka na. Pagod ka ng umiyak, pagod ka ng maghintay, pagod ka ng umasa. At yung pagod na yun ang magiging fuel mo para tuluyan ng humakbang palayo. Hindi to mangyayari overnight. Minsan akala mo okay ka na, tapos biglang may maririnig kang kanta, iiyak ka na naman. At ayos lang yun, part yun ng journey. Ang mahalaga, kahit pa back and forth yung progress mo, hindi ka tumitigil sa paglalakad. Pero alam mo,
Habang lumalayo ka, may mga bagay kang marirealize tungkol sa relationship nyo na hindi mo nakita nung kayo pa. Yung mga red flags na pinalampas mo kasi mahal mo siya. Yung mga beses na hindi ka niya nirespeto pero ginawan mo ng excuse. Kapag lumayo ka kasi, lumilinaw yung paningin mo. Marirealize mo na baka nga hindi talaga kayo para sa isa't isa at yung pagkawala niya ay hindi isang sumpa, kundi isang paraan ng tadhana para ilayo ka sa isang sitwasyon na hindi ka na talaga nag-go-grow. Kasi minsan, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa staying, kundi tungkol din sa knowing when to leave. At dahil siya na yung unang umalis, ang tanging choice mo na lang ay sumunod sa landas na palayo sa kanya at patungo sa sarili mo. Alam mo, darating din yung araw na magigising ka na lang tapos hindi na siya yung unang papasok sa isip mo. Baka nga magugulat ka pa, tanghali na pero hindi ka pa pala naiiyak. Yun yung moment na marirealize mo na, uy, kaya ko naman pala. Pero bago natin marating yung point na yon, may isang bagay pa tayong kailangang ayusin, yung pagpapatawad sa sarili mo. Kasi madalas, mas galit tayo sa sarili natin kaysa sa kanila eh. Pinapagalitan natin yung sarili natin kung bakit ba tayo nagpakatanga. Bakit hindi natin nakita yung mga signs? O bakit ibinigay natin ang lahat-lahat tapos sa huli, iiwan lang din pala tayo? Pero sana, huwag mong parusahan yung sarili mo dahil nagmahal ka ng totoo. Hindi mo kasalanan na tapat ka. Hindi mo kasalanan na naniwala ka sa mga pangako niya. Ang pagmamahal, sugal talaga yan at ang katotohanan ay natalo ka sa round na to. Pero hindi ibig sabihin nun, natalo ka na sa buhay. Isipin mo na lang, yung intensity ng pagmamahal na naibigay mo sa maling tao, imagine mo na lang kung gaano kaganda yun kapag naibigay mo na sa tamang tao at lalong-lalo na kapag naibigay mo na yun sa sarili mo. Kaya yung huling point na gusto kong iwan sa'yo ay yung pagbuo ng bagong routine na wala siya. Kasi kaya lang naman tayo nahihirapan dahil yung mga muscle memory natin nakakabit sa kanya. Yung oras ng tawagan, yung mall na pinupuntahan nyo, yung mga jokes na siya lang ang nakakaintindi. Kailangan mong palitan yung mga alaala na yon ng mga bagong habits. Mag-enroll ka sa class na matagal mo nang gustong subukan o kaya mag-travel ka mag-isa. Sa simula, mararamdaman mo yung emptiness, parang may kulang na piraso. Pero as time goes by, mapapansin mo na yung space na iniwan niya, napupuno na ng mga bagong hilig, bagong kaibigan, at bagong version ng sarili mo na mas matatag. Minsan, kailangan nating dumaan sa ganitong matinding sakit para lang mahanap natin yung lakas na hindi natin alam na meron pala tayo. Parang gym lang yan, kailangan munang mapunit yung muscles mo para tumubo sila ng mas malaki at mas malakas. Ganon din yung puso mo. Ngayon, basag siya, oo, pero yung pagkakabuo niya ulit, mas matibay na. Hindi ka na basta-basta matitibag ng kahit na sino kasi alam mo na kung paano isalba yung sarili mo. Gusto ko ring sabihin sa'yo na huwag kang magmadali. Kung ang pakiramdam mo ngayon ay parang wala nang katapusan itong dilim, maniwala ka sa akin, lilipas din to. Walang bagyo na hindi natapos. At sa bawat araw na pinipili mong bumangon kahit mabigat, sa bawat araw na pinipili mong huwag siyang i-text kahit miss mo na siya, nananalo ka. Small wins yan pero ang laki ng epekto niyan sa future mo. Proud ako sa'yo kasi hanggang ngayon, nakikinig ka pa rin. Ibig sabihin, gusto mong gumaling. Gusto mong maging okay. At yung kagustuhan na yon, yun ang pinakamahalagang simula. Sabi nga nila, you cannot heal in the same environment that made you sick. Kaya dahan-dahan lumayo ka na sa lahat ng bagay na nagpapaalala sa iyo ng sakit. Hindi dahil nakalimutan mo na, kundi dahil mas mahal mo na yung sarili mo ngayon. Balang araw, mapapangiti ka na lang pag naisip mo itong panahong to. Kasi ito yung time na napatunayan mo sa sarili mo na ikaw pala ang sarili mong hero, na hindi mo kailangan ng pagmamahal ng ibang tao para masabing kompleto ka. Sana, pagkatapos mong mapanood to, gawin mo yung isang bagay na nakakapagpasaya sa'yo, kahit gaano pa kasimple yan. Uminom ka ng masarap na kape, manood ka ng comedy, o matulog ka ng mahimbing. Deserve mo yan. Deserve mong makahinga. Deserve mong maging masaya ulit, kahit na sa tingin mo ngayon, ay imposible na. Tandaan mo, hindi ka natapos dahil lang hindi ka na niya mahal. Ang totoo, nagsisimula pa lang ang bagong chapter ng buhay mo. At ang maganda rito, ikaw na ang may hawak ng panulat. Kung nakatulong tong video na to sa iyo,
o kung may gusto kang i-share na nararamdaman mo ngayon, i-comment mo lang sa ibaba. Minsan, mas gumaan ang pakiramdam kapag nailalabas natin yung nasa loob natin. Basahin natin yung kwento ng isa't isa at suportahan natin ang bawat isa rito sa community natin. At kung gusto mo pang makarinig ng mga ganitong usapang puso at buhay, baka naman pwedeng pakiclick yung subscribe button at yung bell icon para lagi tayong magkasama sa Real Talk Kwentuhan. Malaking tulong din yon para mas marami pa tayong maabot na mga taong dumadaan sa ganitong hirap. Sige na, pahinga ka na muna. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga bagay na hindi mo na mababago. Mag-focus tayo sa kung ano yung kaya nating gawin ngayon. Kakayanin mo to, promise. Hanggang sa susunod nating pag-uusap. Ingat ka palagi, hanggang sa susunod.